Amen. Kanina pong nagpipray si Pastora Lucy. There's one word that got stuck in my mind, which actually describes po yung ating messenger for this evening, how she delivers her message. There's one word, the word dynamic. Of course, to God be the glory, no? To God be the glory. Dynamic. Dynamic meaning, I recall yung mga previous messages ng ating kapatid, it's you have joy, you have laughter, you have tears, all rolled into one, sama-sama. It's the word dynamic. Yun po yung madidescribe in one word, the way our messenger for tonight delivers her message. To God be the glory, of course. And I praise the Lord for once again giving the opportunity sa ating kapatid to once again deliver his message for this evening. So without much further ado, be prepared, fasten your seatbelt as you'll be set for your feet, as you'll be hearing a powerful and dynamic message from the Lord entitled, in the local tongue, Magbigay at ikaw ay bibigyan. In English, give and it shall be given unto you. And I call the messenger of the Lord, Pastora Maria Agnes Aguilar. Praise God. Praise the Lord. Salamat po, Brother Herbie. Praise God. Muli po, isang maganda at mabiyayang gabi sa inyong lahat. Naniniwala po ba kayo na punong-puno ng biyaya ang gabi ngayon? Amen. Praise God. Hallelujah. Napakaganda po ng message ng Panginoon. Dahil sa next Sunday po, pansamantala, hindi na naman ninyo ako makakasama. Nandoon na naman ako. Amen. Praise God. Meron lang po akong isang katanungan sa inyo ngayon. Amen. Sino po ba dito ang maraming utang? Itaas ang kamay. Amen. Praise God. Kaya, pakinggan pong mabuti, kung ikaw ay maraming utang ngayon, kapag sinunod mo ito, ikaw naman ang magpapautang. Amen. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa Lucas 6:38. Magbigay kayo. Yan. Sabi ng Panginoon, magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Mabuting sukat, siniksik po, no? Siniksik. Niliglig. At umaapaw pa, sapagkat ang panukat na inyong ipinagsukat ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Napakabuti po ng Panginoon dahil ito ay ibinigay sa atin para po ito ay gawin natin. Ayaw ng Panginoon na tayo maghirap. Amen. Kaya po patuloy siyang nangungusap, ako po ay ginagamit lang ng Diyos, hindi po ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban ng Diyos, kaya po ibinigay ang message na ito. Katulad nga po, kasi po ako wala po akong Facebook, Pero kung minsan po, pag nagbubukas sila, nakikitingin po ako. Napansin ko po, na kapag ka Word of God, o kaya po yun pong napakabuting mensahe, kokonti lang po ang nagla-like. Kokonti lang po ang nagko-comments. Pero napansin ko rin, na kapag ka po yung sabi nga na walang kahulugan o yung nonsense po na mga bagay, ang dami pong nagla-likes. Ganyan din po tayo, no? Tayo. Dati po kasi ganoon din ako, no? Na kapag ka oras po ng pagbibigay, sabi ko, naintindihan ako ni Lord, hindi na muna ako magbibigay ngayon. Mali po. Kaya nga po, patuloy na sinasabi sa inyo na magbigay tayo at pagkatapos, tayo po ay bibigyan. Amen. Naalala ko po yung isang preacher. May isa pong preacher na inanyayaan sa isang iglesia. Ngayon po, habang ito po ay tumitingin sa lahat, nakita po niya maging yung mga praise and worship, yun pong kanilang kasuotan ay abang-aba. Yun po bang hindi maganda, po? At nakita din po yung kanilang pastor, yun pong kanyang sapatos,
nakangiti. Nakangiti. Ngayon, nalungkot po itong preacher na ito na naging bisita. Kaya nga po, pinangaral ang Luke 6:38. Anong nasusulat? Ang sabi niya, ang sabi dito, magbigay ka. Diba? At ikaw ay bibigyan ng tamang takal, siksik, liglig at umaapaw. Mangiyak-ngiyak po ang pastor na ito at ang sabi ng preacher na ito, kung kayo ay susunod, pakikinggan ninyo ang aking mensaheng ito, sabi nga nun, tandaan nyo ang araw na ito. Kapag sumunod kayo, lalo na sa pagbibigay, makikita ko kayo sa susunod na taon, ibang-iba na ang inyong kasuotan. Ibang-iba na rin at hindi na nakangiti yung sapatos ng inyong pastor. Alam po niyo, sumunod sila. After 1 year, dumating pong muli yung preacher. Nakita po. No? Dati po, nakabakya lang, tsinelas na sira. Noong sila po ay nagbigay, sumunod po sa Panginoon, may mga nakasapatos na at magaganda na ang kasuotan. Amen! Amen! Di po ba nasulat yon? Sabi nga po ni King Solomon, matanda na ako. Mula pagkabata, wala pa akong nakita na sa mga anak ng Diyos ay naging hampas lupa. Naniniwala po ba tayo na anak tayo ng Diyos? Amen! Amen! Bakit po, di ba, napakahirap na hindi maibibigay-bigay yung para sa Panginoon? Amen! Ang Diyos po patuloy na nagsasalita sa atin. No? At ginagamit lang po ang aking bibig kasi mahal kayo ng Diyos. Ayaw niya kayong nagkakautang, gusto ng Diyos kayo naman ang magpautang. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi po ako ang nagsabi, kundi ang salita ng Diyos. Buksan po natin sa 1 King 17. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Dumating po yung tagtuyot, tagutom. Ano po? Pati daw po mismo ang batis ay natuyo na rin. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa inyo. Sa iyo roon. Amen. Ano kaya po ang byudang ito? Ito po kanyang byudang ito ay mayaman. Gustong ng Panginoon ba na lalong yumaman ang byudang ito? Kaya siya pinapunta doon. Ano kaya ang klaseng pamumuhay ang byudang ito? Amen. Next verse. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Hindi po pala mayaman. Siya po ay namumulot lang ng panggatong. Amen. Praise God. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Sabi ng babae, yung byuda. Sabi po ng byuda, nung aalis na siya, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig, nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Yan. Kasi hindi po ba nasulat, no? Nasulat po dito po sa, mamaya na lang po, nasulat po sa Matthew na kapag ka daw nagbigay ka lang ng isang basong tubig sa lingkod ng Diyos, tiyak po na bibigyan ka ng pagpapala ng Panginoon. Nagpahabol pa eh. Bigyan mo na rin ako ng tinapay. Siguro po ang daming tinapay ng babaeng ito, no? Kaya umihingi rin, ano? Next verse. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Yan. Walang-wala nga po sila, no? Maliba ang Diyos. Nagkamali ba si Lord nung pinapunta sa isang byuda na napakahirap nila at namumulot lang ng panggatong? Nagkamali ba ang Panginoon? Hindi po, ano? Sabi po dito, mayroon pa kaming kaunting arida. Yung pong isa kasing, yung isa pong, sa NIV yata yun, yung isang Tagalog, gapalad na harina daw po, no? Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong
upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Amen. Sipin ninyo, gapalad na harina at ilang patak po. Kung iisipin po natin, ano kayang magagawa sa ganoon? No? Makakagawa kaya siya ng tinapay man lang kahit isa. Kung atin pong iisipin. Ano po? Pero alam po ninyo, wala namang imposible sa Diyos. Amen. Kaya nga po, ang Diyos gusto niya po, yung tayo ay naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. At ang Panginoon, ang gagawa para sa iyo. Amen. Next verse. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Amen. Kung iisipin mo, ang lupit naman ng propetang ito. Wala na nga kaming makain, nagpapaluto pa siya, pero hindi po nagreklamo. Walang sinabi dito na ng babae po ay nagreklamo, Nung po nga nagpaluto po siya, sabi niya, pagluto mo muna ako ng sa akin. Ngayon kaya sa ating panahon, meron kaya tayong naging bisita na hindi natin alam, propeta pala yon. Siguro sasabihin natin na, naku, ang bihira naman ito, wala na nga kaming makain. Pinagtapat ko na nga wala kaming makain Tapos umihingi pa siya. No? Pero ito pong babae, hindi po kumibo. Dahil alam po niya, ang babae ito marahil kilala na niya ang Panginoon. So kapag ka ikaw, kilala mo ang Diyos, ano mang nangyayari sa'yo, wala kang irereklamo. Amen. Kasi alam mo di ba yung inabit ko, Diyos ng himala? Maghihimala yan sa buhay mo. Pero ang sabi po ni Nora Haunor, walang himala. No? Siyempre siya tao. Pero kay Jesus Christ, maraming himala na gagawin sa buhay ng bawat isa. Amen! Hallelujah! Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Gapatak lang nga lang po, di ba? Gapatak. Bakit ngayon naging tapayan? Amen. Di po ba ninyo, misa kasi pag nagbasa kayo, pag hindi pinagbubulay-bulay, gapatak, dito naman ang sabi, tapayan na. Amen. Praise God. Alam po ninyo, hindi po ba mayroong mga kapatiran na nagsasabi dito? Hindi pa naubos ang dating sweldo, meron na namang sweldo. Amen. Praise God. Sino po bang nakakaranas dito? Itaas ang kamay. Amen. Praise God. Yun po hindi nagtaas ng kamay, alam po niyo, sumunod lang kayo. Sumunod lang kayo at ang Panginoon, tingnan ninyo ang gagawin sa inyo. Dahil marami na pong nagpatotoo. Kagaya nga po nung lagi kong pinapatotoo. Isa lang po ang nakinig sa akin. Nung ako po ay patuloy na nagpapatotoo doon po sa ating mother church, si Sister Marivic lang. Si Sister Marivic. At yung kapatid na yon, abang pala ako ay nagsasalita, pinagbubulay-bulayan niya yung sinasabi ko. At ang sabi niya, Lord, gagawin ko kaya ito? Ginawa po ba niya? Sumunod siya. Dating naglalabada ang kapatid na ito. May tricycle sila na sira. Si Pastor Este nga po pinagawa para po hindi sila maulanan. At wala pa pong restro. Pero ngayon, ang kapatid na ito, purihin ng Diyos. Isa po sa mga sinasabing may kaya na talaga. Hindi ko po sasabing mayaman kasi di po ba sabi ng Panginoon, yun daw pong mga mayayaman, mahirap na pumasok sa langit. Amen. Kaya tayo po ay tamang-tama lang. At ayaw ng Panginoon na tayo maghirap. Ang gusto ng Panginoon, yung nabibili mo yung gusto mo. Tapos yung hindi ka sobra-sobra. Yun, gusto ng para lagi mong kailangan ng Panginoon. Di ba sa panalangin na tinuro ni Lord?
Bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. Ba't sinabi niya yon? No? Pwede namang sabihin niya, iningin mo na anak, 1 taon. Diba? Pero sinabi ng Panginoon, araw-araw. Amen. Napakaganda po ng katuruan po ng Panginoon. Amen. Tunay nga po na andyan na ang sweldo mo, pero yung dati mong sweldo, hindi pa nauubos. Meron ka pang naiipon. Amen. Next verse. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen. Ang salita po ng Diyos ay totoo. Buhay yan. Buhay. Kumikilos. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Diyos. Amen. Amen. Next verse. Yan po yung sinasabi ko. No? Matthew 10:42. Ang sino mang magbigay ng maiinom sa isa sa mga maliliit na ito, kahit isang basong malamig na tubig, dahil sa pangalan ng isang alagad. Yan. Sa isang alagad o sa isa pong mangangaral o isang pastor o isang apostol. Ano po? Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, hindi siya mawawalan ng gantimpala. Amen. Kung tayo nga po, tayong mga tao na nilalang ng Diyos, ano po, kapag nakita mo yung mga nagbibigay, ano po, alam po ninyo, sa totoo lang, pinagmamasdan ko rin po ang aking mga apo. Pagka po nakita ko silang nagbigay, pagbaba po nila, meron po akong ibibigay sa kanila. Amen. Dahil nakita ko yung puso nila. Kung ako nga lang po, tao na nila lang ng Diyos, nagalak ako. What more ang Panginoon? Ang hindi magbabalik sa'yo sa ibinigay mo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po may babala ang Panginoon. May babala, no? Dito po sa Mateo 6, mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Yung pong mga may hirap, Kung magkagayon na hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong amang nasa langit. Ayan. Huwag pong pakitang tao lamang. Na kapag kami may nakakakita, magbibigay ka. O kaya po, alam po ninyo yung mga, anong tawag doon, yung sa charity. Di ba pag nagbigay sila sa mga orphanage o sino mang binibigyan nila, yung Home for the Aged, nagpapapicture pa. Di po ba? O kaya meron silang ibibigay, this chair is donated by so and so. Alam po ninyo, ang sabi po ng Panginoon, no? Hindi ka natatanggap. Hindi ka natatanggap ng gantimpala sa inyong amang nasa langit. Dapat pala po lihim. Amen. Dahil po ang Panginoon ay nakikita niya ang bawat isa sa atin. Hindi mo na dapat na ako'y nagbigay doon. Ayaan mo, kung meron mang magsalita, alam mo, si ganito, nagbigay siya ng ganoon. Kaya nga po, may nakita nga po ako sa Facebook salamat sa mga nagbigay ng ganito-ganito. Huwag po. Kasi po, hindi na sila pagpapalain. Mahabag naman po, tinulungan na kayo, tapos inanuan mo pa. Ano po? Sabi ng Panginoon, hindi ka na pagpapalain. Kasi po, yun po sinabi ng mga tao, no? Yung parangal ng mga tao sa'yo, yun na ang reward mo. Wala na daw pong iba. Amen. Amen. Next verse. Kaya nga kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipa ng trumpeta ang nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatihin ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ayan. Kaya marami po kasing nagrereklamo, Pastora, bakit po hindi nasulat yung pangalan ko doon? Mas mabuti nga nagbigay ka, hindi na isulat. Huwag ka na lang kumibo.
Kasi kung hindi man naisulat o kung nakalimutan man, ang Diyos na nakakakita, sa ibinigay mo, siyang magpapala sa iyo. Amen! Praise God! Hallelujah! Hindi po akong nagsasalita, yun po ang salita ng Diyos. Next verse, kung mamamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginawa ng iyong kanang kamay. Yan. Huwag mo nang sabihin sa kapitbahay mo, sa kapatiran mo, nagbigay ako doon ng isang kabang bigas, ng isang kabang mais, o anuman, hayaan po ninyo ang Panginoon ang magkakaloob sa inyo. Amen. Para sa ganon, meron kang reward. Amen. Amen. Huwag po nating alalahanin na hindi naisulat o hindi sila nakapagpasalamat sa iyo. Ang Panginoon ang magpapala. Amen. Yung iba kasi sasabihin, binigyan ko, hindi nagpasalamat. Marahil, inalaw ng Lord na hindi siya nakapagpasalamat dahil ang Panginoon naman ang magpapala sa iyo. Amen! Sa gayon, maililihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo ng hayagan. Minsan po kasi makikita na bigla kang pinagpala. Hindi mo alam, hindi alam ng iba. Meron kang ginawa na lihim, na ang Panginoon lang ang nakakakita. Amen. Kaya huwag mong ipagmalaki kung ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, no? Hindi man yan nagpasalamat, no? Ayahan mo na lang, kasi ang Panginoon ang magbabalik sa iyo. Amen. Hallelujah. Next verse. At nangyari, nang lumalakad ang panahon. Oh, tapos na ba yung verse Ha? Dito po sa 3 and 4, natapos na ba? Amen. Amen. Punta po tayo sa Genesis. Akala ninyo ngayon lang nagbibigay ang mga tao? Noon nga po, hindi naman sinabi ng Panginoon na sila'y magbigay, pero nagkukusa ang mga tao. At naniniwala po ako na kapag ka binigyan ka ng ganoong wisdom ng Panginoon, kung hindi man sila nakapagsalita sa iyo, naniniwala po ako, nasa iyo ang Panginoon. Amen. Maging sa pagbibigay ng handog pasasalamat, alam po ninyo, noon sinubok ko lang yan. Walang nagsabi sa akin. Walang nagsasabi. Kasi nga po, kahit paulit-ulit, laging na-aksidente po si Apostol. Nung siya po ay maliit na bata pa, kapag ka po birthday niya, na-aksidente siya. Bigla ko na lang pong naisip na naglagay po ako sa sobre ng handog pasasalamat, no? Mula po noon, hindi na siya na-aksidente sa tuwing magbe-birthday siya. Wala pong nagsabi sa akin. Marahil yun po ay nilagay ng Panginoon sa aking puso. Kaya nga po patuloy kong binabahagi kung papaano na patuloy na magiging good health ang mga anak ninyo. Amen. Praise God. Hallelujah. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. Wala pong sinasabi dito na hindi maganda yung dinala niya. Walang nasulat. Amen. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga iyon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Wala pong nasulat dyan na nandaya si Cain. Ano po? Walang nasulat dyan na hindi ibinigay yung the best. Pero nasulat po, nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Bakit kaya nilingap? Maaari pong ito pong si Abel, maaaring siya po ay nagbigay po ng may galak sa puso. No, tama nga po si Sister Karen yung mga ayatas. Pag nagbibigay po yan lalo na po yung inaawit na kay sayang maging Kristiyano, kay saya. Dinadala po yan, no? Ilan din pong panahon na napunta po sila sa Mother Church,
But nakakalungkot po, may isa po kasing dating kapatiran na kinuha niya. Ano po? Ang sabi niya, akin ang mga yan, akin. Dinigay naman po ni Apostol, ano? Talaga pong yung pagbibigay nila, bukal sa kanilang puso, dahil nandoon yung galak. Amen. Isipin niyo mula sa bundok hanggang Angeles, no po? Napakalayo. Lumalakad lang sila, madaling araw pa, lumalakad na, may bit pa. Napakasarap po, no? Napakasaya ng Panginoon, napakasaya, no? Na makita yung kanyang anak na naghahandog, na nandoon sa kanyang puso, no? Yung handog talaga na nandoon yung galak natin. Amen. Praise God. Next verse. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Yan. Kaya dito po, ang daming namamanglaw. No? Di natin alam, di pala tinanggal. Kasi nagdadalawang isip tayo eh. Kung ibibigay ko ito kay Lord, paano naman yung 1 week namin? Paano magkukulang? Kapag inisip mo na yon, alam po ninyo, ang Panginoon, alam niya ang nilalaman ng puso mo. Huwag kang magdalawang isip, ano po? Dahil kapag sabi nga po ni James, yun daw pong dalawang akala, para daw yung alon sa dagat, no? Para ka daw alon sa dagat na hindi alam kung saan pupunta. No? Kasi iniisip din ng tao yan, saan kaya napupunta yung binibigay ko? Pag binigay mo kay Lord, tandaan mo kapatid, huwag mo nang isipin. Amen. Kasi kapag inisip mo yan, wala na. Yan, malulungkot na si Lord. Kaya marahil si Cain hindi nilingap dahil nakita po ng Panginoon kung ano ang kanyang puso. Nung siya'y namanglaw, sino kayang nalulungkot dito? Kaya yung mga malungkutin. Kapatid, baka hindi ka nagbibigay ng masaya kay Lord. Kagaya ng ating unang binasa, ano? Na yung una po nating yung Lucas, no? Sabi nga dito, magbigay ka at ibibigay sa'yo. Sa inyo, mabuting sukat, siniksik, niliglig pa, no? Hindi lang po yun, nandoon yung joy. Amen. Kaya yung mga malulungkutin, saliksikin po ninyo inyong mga puso. Ano po? Kayo na ang magbigay ng conclusion. Amen. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-iinit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Tingnan ko nga dito yung hindi namanglaw ang mukha. Amen. Nag-iinit, sabi ng Panginoon, nag-init at namanglaw ang mukha mo. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papahinuorin niya. Amen. Praise God. Kaya nga po yung mga malulungkutin, ano? Tingnan po ninyo, no? Tingnan po ninyo ang puso ninyo, no? Baka mamaya hindi po kumbaga hindi akma ang pagbibigay ninyo sa Panginoon. Marami na po akong nakita, no, sa iba't iba pong nakasama namin sa mga churches, ano. Marami na rin po akong nakita na marami pong pinagpalang Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Dahil po ang salita ng Diyos, buhay yan, ano. Kapag hindi ka sumunod, ikaw rin ang kawawa. Amen. Next verse. Yan. Dito po sa 2 Corinthians, chapter 8, verse 1 to 15. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo na ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia. Naniniwala po ba kayo na pinagkaloob ng Panginoon ang biyaya sa Jesus Christ, I am that I am? Amen. Praise God. Ang dinanas nilang paghihirap na naging pagsubok sa kanila ay nagdulot ng kasaganahan ng kanilang kagalakan. Yan, yung pong kagalakan. Nagdulot ng kasaganahan ng kanilang kagalakan sa gitna ng matinding karukahan. At ito ay lalong sumagana sa matapat na pagbibigay.
Kasi nga po, ito pong Church of Macedonia, ano po, ito po ay kilala nila ang Diyos. Alam nila ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala, kaya nga po sila ayaw po nilang hindi magbigay. Kasi sabi po ni Pablo, nalalaman ng Panginoon na kayo ay naghihirap. Hey, Apostol, hindi po pwede yun. Kayang-kaya po naming magbigay. Amen. Kung alam mo, kapatid, kung gusto mo, kayang-kaya mo. Amen. Kailangan po kasi ibigay mo yung talagang yung unang-una. Pagka nagsweldo ka na, bago ka magbayad ng mga bills mo, ilagay mo na sa isang sobre yung para kay Lord. Huwag siyang huli. Amen. At huwag kang mangangako sa Panginoon na hindi mo gagawin. Amen. Di ba? Magagalit ng Panginoon kapag hindi mo ibinigay yung tinangako. Ngayon, pagkabalot niyan, kahit na hindi po araw ng pananambahan, basta ilagay mo lang diyan, doon ka magbayad ng bill mo. Pero ibukod mo na yung sa Panginoon. Tingnan mo. Sabi nga, di ba, maraming nagpapatotoo din. Malayo, andyan na yung sweldo mo, pero ang dami mo pang pera. Amen. Totoo po yan, maniwala kayo. Amen. Gawin ninyo ngayon. Sa susunod na, by next year, kung kalooban po ng Panginoon, na kami po ay makakadalo dito ni Pastor, kayo pong magpatotoo. Na totoo ang sinabi ko. At hindi na kayo magiging malungkot. Dahil ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng peace and joy. At good health. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Huwag lang po yung pinakinggan ninyo, at pinakikinggan ninyo ang salita ng Diyos, kundi dapat po gawin ninyo at hindi na kayo magkukulang. Amen. Maniwala kayo sa akin. Amen. Sa maraming pakikiusap, namanhik sila sa amin na ipagkaloob namin sa kanila ang karapatan ng pakikipag-isa sa paglilingkod para sa mga banal. Next verse. Hindi lang ang inaasahan namin ang ginawa nila, subalit ipinagkaloob muna nila ang kanilang mga sarili. Amen. Alam mo kapatid, kapag nagawa mo na ipagkaloob mo ang sarili mo sa Panginoon, yung pagbibigay po, simpleng-simple na lang. Amen. Yes, nasabi mo, umaawit ka, lahat ay ibibigay, pati ang aking buhay. Paano masasabing hindi ka sinungaling eh? Hindi ka naman nagbibigay. Kung magbigay ka, yung sabi nga po ni Pastor Marvin, binuksan yung wallet, nakuha 20 dinars. Ay Lord, sorry po. Isinaksak uli. Tapos kumuha naman 1 dinar. Lord, tama na po ito. Okay na po. Ganun po ba yun? Alam niyo nado ng Panginoon, kapag tayo po ay nagbibigay, nandiyan si Lord. Naniniwala ba kayo? Kung naalala po ninyo sa Bible, yung babae na byuda, na nagbigay ng 2 pera, pero nagalak po ang Panginoon, nang sabi niya, ibinigay ang buong kanyang kabuhayan. Pero yung mga mayayaman, yun lang daw pong sobra-sobra ang ibinigay nila. Amen. Amen. Malapit na naman po yung handog pasasalamat. Sinabi ko nga po, naikwento ko nga po sa isang kapatiran natin. Alam mo kapatid ka ako, dahil po kasi yung pong mga maliliit na battery sa amin, sa akin yun. Sa tuwing nakakabenta po ako ng 3 maliliit, maghuhulog po ako sa alkansya. Yan. Bawat 3, 100 pesos. Kaya nga po, pinaghahandahan ko sa isang taon. Halimbawa po, nakapaghandog pa sa salamat ako, katapusan ng Disyembre, yung po umpisa po ng buwan, January, mag-uumpisa na po ako. Amen. Alam po ninyo, totoo po ito sa aking sariling experience. Ano po? Ang dami pong bumibili. Amen. Madami. No? Minsan nga po sinubukan ako ni Lord, ano? Walang benta yung sa maliliit na battery. Sabi ko, Lord, bagamat walang benta, magbibigay pa rin ako. Kinabukasan po pinalik ni Lord. Amen. Buhay kasi ang Diyos eh. Tinitingnan niya ang puso natin kung tapat tayo sa Kanya. Siya po ang may hawak ng future natin. Kapag nagkait ka sa Kanya, nagdaramdam yan. At siya ganun, sabi nga po, hindi ka pagpapalain. Amen. Hallelujah. Ipinagkaloob ang kanilang sarili sa Panginoon
at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Naglingkod sila sa Panginoon. Kina Pablo sa church, may nagwawalis, mayroon po nga, alam po ninyo, naalala ko nga pala. Si Sister Marivic po, bagamat po talagang pinagpala na siya ng Panginoon, isang araw po kinukuha niya sa church siyang naglilinis. Amen. Hindi po nabago yung kanya pong puso. Yun pa rin ang ginagawa niya. Sabi niya, wala akong ministry, hindi ako marunong umawit, hindi ako marunong sa instrument. Sabi niya, sa pagbibigay ng mga exaltation, sabi niya, ito ang ibibigay ko kay Lord. Amen. Praise God. Ang kanyang sarili. At nang ibinigay niya ang kanyang sarili, yung salita ng Diyos sa pagbibigay, na ibibigay po niya ng sobra. Dahil ang Panginoon talagang pinagpala siya. Amen. Dahil dito, ipinamanhik namin kay Tito na kung papaano siya nagsimula noon, lubusin din niya ng gayon sa inyong mga kaloob na ito. Amen. Kung ano yung dati mong ginagawa, gawin mo. Wag mong yung pinagpala ka na ng Panginoon, tapos hihinto ka na, wag po. No? Ang Panginoon, binabantayan tayo. Lagi pong sinasabi ng mga pastor natin, binabantayan tayo ng Panginoon. Amen. Kaya nga kapag ikaw tinamad natin, natamad ka na sa gawain, ang Panginoon, alam po ninyo, meron siyang gagawin para muli, maalala mo na bumalik ka na naman sa dati mong ministry. Amen. Di ba ang sabi nga po ni Pablo, kung ang kakayanan mo magturo ka. Kung ang kakayanan mo ay umawit ka. Kung ang kakayanan mo magbigay ka. No? Hindi naman po, ikaw ang mamili kung ano ang pasya ng puso mo. Amen. Amen. Next verse. Subalit sumasagana ang lahat ng bagay sa inyo sa pananampalataya. Yan, yung faith natin. Kailangan natin yung faith. Kasi kapag dumarating yung mga pagsubok, yung mga mabibigat na dagok sa buhay, kung may faith ka, hindi ka mag-aalala. Ngunit kung kulang ang faith mo, sigurado mag-aalala ka. Amen. Amen. Sa salita, sa kaalaman, sa kasigasigan, at sa pag-ibig ninyo sa amin, kung gaano kayo sumasagana sa mga ito. Sumasaganang gayon ang biyayang ito sa inyo. Nagsasalita ako hindi ayon sa utos, kundi sa pamamagitan ng pagsusumigasig ng iba at sa pagsubok sa katapatan ng inyong pag-ibig. Nasusubukan po ba ang inyong pananampalataya? Nasusubukan po ba? Nasusubukan talaga. Sinusubukan ka ng Panginoon. Di po ba nasulat? Kapag nasusubukan ka, dumadaan ka sa napakabigat, na halos parang hindi mo na kaya. Kagaya daw po ng isang ginto. Dinadalisay yan sa pamamagitan ng apoy. Amen. Kaya kapag nagkakaroon ka ng problema, hayaan mo lang kasi ang Panginoon, magpatuloy ka. Ang Panginoon ang gagawa para sa'yo. Dahil hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Maging yung pagsisiyan mo sa iyong mga mahal sa buhay, hindi mo kaya yon kung walang guide ang Panginoon. Kung sa sarili mo lang, karunungan, alam po ninyo, hindi ka magtatagumpay. Dahil ang Panginoon ang magbibigay ng wisdom and knowledge sa iyo. At siya mong gagamitin para sa mga mahal mo sa buhay. Amen! Nagsasalita ako hindi ayon sa utos, kundi sa pamamagitan ng pagsusumigasig ng iba at sa pagsubok sa katapatan ng inyong pag-ibig. Next verse. Ito ay sapagkat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ba ninyo ang biyaya ng Panginoon? Amen. Alam po ba ninyo? Amen. Kapag kilala mo ang Panginoon, alam mo ang biyaya niya. Alam ninyo na kahit na mayaman siya, yan, napakayaman po ng Panginoon. Lahat sa Kanya, no? Kahit napakayaman niya, alang-alang sa inyo, siya ay naging mahirap. Amen. Isipin ninyo ang pinili ng Panginoon, ano? Mula po sa pagkasilang niya, pinili niya doon po sa pasabsaban siya isinilang. Tayo ngayon, kapag nakanganak ka, pupunta ka, gusto ko yung naka-aircon. Gusto ko yung first class na hospital. Di po ba? Gusto mo yung komportable ka. Pero ang Panginoon, pinili niya. Hindi niya pinili na siya po ay maging boss. Siya po ay naging kalpintero.
Napakabuti ng Panginoon. Pero tayo, talagang nakakapamili, mapalad tayo, no? Dahil mahal tayo ng Diyos. Yung pinaghirapan niya, yung siya'y naghirap, ayaw niyang danasin natin. Amen! Amen! Siya ay naging mahirap. Ito ay upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. Amen! Mayaman sa pag-ibig. No? Sabi nga po, riches and glory. Amen. Hindi yung salapi, hindi pera. Riches and glory. Amen. Yung mapayapa ka, tapos wala kang problema. Yung iba po, ang dami-daming pera, hindi nakakatulog. Kasi iniisip nila, baka ma-hold up sila, baka looban sila, ano po? Kaya di ba kapag sabi nga po ni Pastor Esting, kapag hiningi mo kay Lord at ibinigay niya, si Lord ang nagbabantay. Amen. Huwag mong isipin yung katulad nga daw po yung saraw, ano? Lord, bigyan mo ako ng saraw, yung bagong-bago. Yung nag-pray ng pastor, nag-pray sila at ibinigay ng Panginoon. Hindi nakakatulog yung tao. Sabi daw ng pastor niya, bakit hindi ka nakakatulog? Binabantayan ko po kasi itong sasakyan, baka mawala. Yan. Nasaan ang faith mo? Ibinigay ng Panginoon. Siyempre po, babantayan ng mga angel yan. Mga angels ng Panginoon. Amen. Para sa ganoon, no, dahil binigay ni Lord, sayo na yan, hindi mawawala sa'yo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ito ang payo ko sa inyo. Sa bagay na ito, kayo ang nagpasimula noong nakaraang taon. Hindi lamang dahil kayo ay handa, kundi dahil kayo ay may kusa sa pagbibigay. Amen. Lagi pong ihahanda yan, ano? Laging ihahanda ang pagbibigay. Lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi po ako nagsasabi ang Biblia dahil ito po marahil na ibinigay ng Panginoon para sa ganon, sa susunod na taon. No? Kayo po ang magsasabi naman na God is good. Dahil wala na akong utang. Hindi na ako nangutang. Sila ngayon ang nangungutang sa akin. Amen! Napakabuti po ng Panginoon. Wala bang palakpak? Amen! Hallelujah! Next verse. Ngayon, kapakipakinabang sa inyo na inyong lubusin ang pagsasagawa nito. Yan po, pakinabang talaga. Lubusin ninyo, no? At gagawin ito lagi. Kung paano nga kayo naghanda sa kusang pagbibigay, gayon din naman, lubusin ninyo ayon sa nasa inyo. Ito ay sapagkat kapag naroon nga ang kahandahan, ito ay tinatanggap ng ayon kung ano ang mayroon sa tao at hindi ng ayon sa wala sa kanya. Yan, lagi pong pinaghahandaan. Ano po? Kasi po, although po, kabinyang isa rin po akong pastor, pero pagka po sa pagbibigay, talaga pong lagi akong nakahanda. Hinahanda ko po talaga. And then, ang Panginoon po ang magbibigay ng pagpapala. Para po yung nakita po ng Panginoon, yung puso ko, yung masigasig na gusto ko pong magbigay kay Lord, although wala po akong trabaho, dahil may konting negosyo, ano po, pero po, siyempre po, yung pong sweldo ni Pastor, binibigay sa akin, hinahanda ko na po. Yun po, kapag ka po nagsweldo siya, lalagay ko na sa sobre, pupunta na po ako dyan sa dyan po sa RCBC, ipapadala ko na, amen. At yun po din para dito. Amen. Para sa ganoon, maubusan ka man, at least na ibigay mo yung para sa Panginoon. Pero, ang masasabi ko, hindi ka mauubusan kapag inuna mo yung para sa Panginoon. Dahil hindi ba, ang sabi ng Panginoon, subukan mo ako. Amen. Sasawayin ko ang mga mananakmal. Yung mananakmal, ano yan? Problema, sakit, karamdaman. Ayaw ng Panginoon na ang iyong pinaghirapan ay hindi mo ma-enjoy, pupunta lang sa mga ospital. Amen. Amen. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Subukan mo ako. Bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibubuhos ko sa iyo ang lahat ng pagpapala. Yun pong iba, pag binasa nyo, kayo narinig, okay lang. Kapatid, kapag ka ganun ka, hindi ka kumilos, hindi mo ginawa, talo ka. Habang buhay, lagi kang nangungutang, lagi kang naghihirap, lagi kang nauubusan. Amen. Pero kapag nag-umpisa ka na, sa oras na ito, tandaan mo kapatid,
Kung hindi ka pa nagsweldo, subukan mo. Ang sabi ng Panginoon, kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit. At ibubuhos sa'yo ang lahat ng pagpapala na wala nang paglalagyan. Amen! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ngayon, well, ito ay sapagkat kapag naroon nga ang kahandaan, ito ay tinanggap ng ayos kung ano ang mayroon sa tao at hindi ng ayos sa wala sa kanya. Next verse. Ito ay sapagkat hindi namin ninanais na ang iba ay madadalian. Yun nga po, totoo, no? Hindi madalian eh. Lagi mo nang inahanda kapag nagbigay ka na kay Lord. Tama nga po si Sister Karen, ibinigay mo na po yung para sa kung 10%, 20%, 30% ang kinuha mo sa iyong sweldo, meron pa po, meron pa offering. Ano po? Yung offering na yan, binabalik yon pagka po, halimbawa, may magtitip sa'yo, may maglalab gift sa'yo, ibabalik po agad. Naniniwala ba kayo? Iba rin yung handog pasasalamat. Yung handog pasasalamat po, yung magiging good ang health ninyo. Amen. At hindi na po kukunin ng kalaban. Alam po ninyo ang masasabi ko sa inyo. No? Kapag kayong talagang kay Lord, ipinagdamot mo, hindi mo ibinigay, lagi ko pong sinasabi sa inyo, pakikialaman ni Satan ang pera mo. Bakit? Hindi ka sumunod kay Lord eh. O Lord, nakita mo ang anak mong ito. Hindi siya nagbigay sa'yo. O pakikialaman ko na ngayon ang pera niya. Yan. Hindi po ninyo alam yan. Gagawin niya yun kasi hindi ka sumunod eh. May pakialam si Satan kapag ka hindi mo ibinigay yung nararapat sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kasi nga kumbaga, dapat sa lahat ng bagay, partner mo si Lord eh. Amen. Para sa ganon, hindi magagalaw ni Satan ang kinita mo. Mai-enjoy mo, mabibili mo ang gusto mo, at hindi pupunta sa walang bagay. Amen. Praise God. Ang nais namin ay pagkapantay-pantay sa kasalukuyan, ang inyong kasaganaan ay sa kanilang kakulangan. At upang ang kanilang kasaganaan sa ngayon ay mapuno sa inyong kakulangan, upang magkaroon ng pagkapantay-pantay. Last verse. Ayon sa nasulat, siya na nagtipon ng marami ay hindi nagkalabis. At siya ang nagtipon ng kaunti ay hindi nagkulang. Naalala po ba ninyo nung nagbuos po ng mana ang Panginoon? Panahon ni na Moses? Meron pong mga sakin eh. Sabi ng Panginoon, isang supot lang ang kukunin ninyo. Pero yung iba hindi. May kumuha ng 2 supot o igit pa, kinabukasan po hindi na makain, inuhod. Yan. Kapag ka sinabi ng Panginoon, tama na yan anak, dahil mawawalang kwenta rin po yun. Huwag kang magmukhang salapi. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa Hebrew 13:5, huwag kang magmukhang salapi, ang sabi ng Panginoon. Kung ano daw yung nasa iyo, sabi ng Panginoon, pagkasyaan mo na. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di ba madalas natin pong marinig? If God be with us, who can be against us? Wala po! Kakampi mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Pangako niya yun. Kaya nga huwag tayong maging mukhang salapi. Ano po? Huwag tayong maging sakim. Amen. Yung karapat-dapat na para sa Panginoon, ibigay natin. At yung tulong po sa ating kapwa na totoong nangangailangan. Kaya tingnan po ninyo, hindi ako nagsabi. Yun daw pong hindi siya na nagtipon ng marami, yan, maraming tinipon. Ano po? Hindi nagkalabis. Di sumobra. At siya na nagtipon ng kaunti ay hindi nagkulang. Amen. Saan ka? Tapat ang Panginoon eh. Sabi niya, hindi ka magkukulang. Amen. Ipon ka ng ipon, hindi mo alam, mawawala yan bigla. At ikaw ay mawawala.
Amen. Praise God. Hallelujah. Susunod po. Yan. Ito pong favorite ni Pastor Marvin noon, Deuteronomy 28. Ano ang sabi ng Panginoon? Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanaunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong mga kamay. Yung lahat ng gawa ng iyong mga kamay, pagpapalain ng Panginoon. Anuman, no? Anuman. Amen. Sabi po dito, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihirang. Amen! Hallelujah! Kaya nga tinanong ko kayo Tinanong ko kayo kung sinong may utang Ilan lang po ang nagtaas. Kapag ginawa mo, sabi ng Panginoon, magbigay ka. Hindi sinabi ng Panginoon na, bibigyan mo na kita, anak. Hindi, nang ibibigay ko sa iyo, magbigay ka ulit. Sabi ng Panginoon, magbigay ka. Amen. At ikaw ay bibigyan ng mabuting sukat, siniksik, niliglig, at umaapaw pa. Amen. Kaya hindi ka mauubusan. Nakita po natin, nagbigay po ang isang byuda o isang balo sa isang lingkod ng Diyos. Yung iba kasi, bakit naman ako magbibigay ng love gift kay Pastor Esting mas malaki pa ang sweldo niya sa akin. Hindi mo alam. Sabi nga po ng Biblia, magbigay ka, no? Kung yun daw pong isang basong tubig na ibinigay mo sa lingkod ng Diyos, meron kang gantimpala. Ang sino mang magbigay ng mainom sa isa sa mga maliliit na ito, kahit isang basong malamig na tubig, dahil sa pangalan ng isang alagad. Amen. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi siya mawawalan ng gantimpala. Meron po, wag po ninyong, kagaya nga po doon, lagi kong sinasabi, sabi ko po, kasi ang alam po kasi ng mga kapatiran, kaya hindi po binibigyan po si Apostol, ang sabi po nila, abroad ang tatay, abroad ang mga kapatid, bakit ko pa siya bibigyan? Ang tanong, yung para sa'yo, kailan mo ibibigay? Yan. Paano masasabing pagpapalain ka ng Panginoon dahil nagbigay ka ng isang basong tubig lang sa lingkod ng Diyos? What more kung halimbawa mayroon daw pong kulay ang ibibigay mo at ikaw ay may gantimpala. Amen. Amen. Kaya nga po kapag nanalig kayo at naniwala, hindi lang yung nakinig kayo, na isinapuso ninyo, dapat po gawin ninyo. Amen. Para sa ganoon, ang salita ng Diyos ay mangyayari sa inyo. Amen. Kaya nga po, last verse, ang sabi po dito, John 15:7, kung kayo'y magsipanatili sa akin, yan, kung mananatili ka sa Panginoon, kung nasa Panginoon ka, lahat ng salita ng Panginoon, alam po ninyo, gagawin mo Amen. At ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Ngayon po, meron po ba tayong reklamo pa kay Lord? Sasabihin natin, Lord, bakit hanggang ngayon hindi mo ako pinagpapala? Hindi mo ibinigay ngayon, Lord, ang hinihingi ko sa'yo. Tanungin mong sarili mo. Yung napag-aralan natin ngayon, ginagawa mo ba? Yan. Tanungin mo ang sarili mo. Sabihin mo ngayon, Lord, forgive me, Lord. Dahil nagkulang ako. Tulungan mo akong magawa ko, Panginoon. Para sa ganoon, mangyari sa buhay ko ang ayon sa sinalita mo, Panginoon. Amen. Huwag po tayong maging maramot, mga kapatid. Dahil ang Panginoon po, ang nagbibigay ng future natin. Kapag ka ikaw ay ganoon, paano ka nga mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa tunay na kayamanan, di ba?
Kung dito pa lang sa lupa, hindi ka na mapagkakatiwalaan, paano pa kaya po yung kayamanang na panlangit? Amen. Tayo po ay tagapag-ingat lang po ng Panginoon. Yung lahat ng ating hawak, tinatangkilik, hindi sa atin yon. Yun po ay sa Panginoon. Pinapahiram lang po sa atin. At tinitingnan po ng Panginoon kung tayo po ay good steward. Amen. Kapag nakita ng Panginoon, di mo alam nandyan lang sa'yo. Amen. Kaya hindi binibigay ng Panginoon sa'yo dahil ini-ignore mo ang salita niya. Amen. Ito pong ating pinag-aralan ngayon. Totoo po ito. Totoo po yung sinabi ng preacher. Kahabag-habag ang kanilang kalagayan, yung mga suot nila. Pero sabi ng preacher, magbigay kayo! At kayo'y bibigyan ng tamang takal, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Amen! Praise God! At naganap po sa kanila, nakita po ng preacher na ito, nung sila'y kumilos, hindi naging hadlang ang kahirapan dahil ang Panginoon po ang nagbibigay ng pagpapala sa atin. Amen! Amen! Nagagalak ang Panginoon kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya. At doon mo lang matatanggap yung pagpapalang pinangako niya sa atin. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Nawa po, hindi lang ninyo pinakinggan ang salita ng Diyos, kundi gagawin ninyo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po, Lord, sa mga salita mo, sa paalala mo po sa amin. Lord, ilang beses na po, Lord, na pinalalahanan mo kami, na ayaw mo kaming maghirap, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, Lord, yung isang byuda, Lord, na pinaparoonan mo si Elias dahil yung byudang yon, nais mong pagpalain. Lord, nang siya ay sumunod, Panginoon, at binigyan po at ipinagluto ang iyong lingkod, na nagana po ang buhay nila, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Nawa po ang salita mong ito, Panginoon Lord, ay manatili sa aming mga puso at gagawin na po namin ito, Panginoon. Dahil alam po namin ikaw ay Diyos na buhay. Ang salita mo ay buhay, Panginoon. Kumikilos sa bawat isa. Ang salita mo ay matalim, Panginoon. Lord, nawa sa mga sandaling ito, Panginoon Lord, bless mo ang mga kapatid na susunod sa iyo at sumunod na sa iyo. Patuloy mo pa rin po silang pagpalain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Lord. Purihin ka, Lord. Lord, ingatan mo ang mga kapatid, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaan. Lord, nawa ang mga salita mo, kapag sila ay sumunod, magaganap po sa kanila. Ang pagpapala na hindi maubusan, na siniksik mo, niliglig mo, Panginoon, at inaapaw mo pa. Maraming salamat po, aming Ama. Purihin ka sa aming mga buhay. Lord, ang pag-iingat mo nawa ang manatili sa bawat isa. Sa pag-uwi ng mga kapatiran, ingatan mo sila, Panginoon. Maging kaming maiiwan dito po sa Bilya. Salamat po, Panginoon, sa salita mo. We love you, Lord. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, amen and amen.